Pag malalaki kasing breed, malakas rin kumain yan. So, at saka, hindi lang yan basta-basta, kung nag-breed ka, hindi lang yan basta-basta kahit sino lang na breed ang ipapasok mo. Kasi, syempre, mayroon tayo nito. Iniingatan din natin yung breed natin na hindi mahaluan ng mas mababang uri ng breed. Kaya lahat ng pag-aalaga at saka mga paalala ng breeder, sinusunod natin ito. Hindi natin basta-basta pinapasok ang mga breed na hindi aprobado ng breeder na tumutulong sa atin. Tumutulong sa akin na mag-alaga nito yung binilhan ko na breeder. Ang ganda kasi ng mga breeder na legit. Kasi mula sa pag-acquire mo hanggang sa ikaw naman ang mag-breed, tinutulungan kanila kung paano mo alagaan at saka maging successful ka rin na nag-breed. Para naman doon sa makakakuha ng breed mo, kung sakaling maging successful ka sa breeding, matuturuan mo rin sila at masasagot mo rin ang mga sagot nila, ang mga tanong nila. Kaya sa ngayon pa lang, kung anong mga recommended at saka mga payo nila, yun ang sinusunod ko. So, after na natin makuha yung linis na natin yung mga dumi. So, mag-aano na tayo. Maglalagay na tayo ng lilinisan naman natin yung mga kennel, ang mga nila. Araw-araw natin itong gagawin para palaging malinis ang kapaligiran. Kasi hindi natin alam kung, siyempre, mayroon akong mga neighbors din, baka magreklamo. Kaya para hindi maging malangaw at saka malinis palagi dito, araw-araw ko itong nililinis. Tapos ko lagyan ng Sunrox.